Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to River of God, Marilao. Ako po si Sis Nigs na magbababa ng salita ng Diyos sa gabing ito. Mag-pray po muna ako, Father God in Heaven. Salamat po sa pagkakataon ito. Ako ay inatasang maghayag ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo po ako, Lord God, na maihayag ko ito na naayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo po ako ng katalinuhan at wisdom, Lord God, na maihayag ko ito, Father God, na maayos at uh, mai-deliver ko ng maayos ang mga salita mo, Lord God. Ikaw po, Father God, ang aking patnubay at gabay. Ikaw lang po, Father God, ang aking pag-asa. Tulungan mo po ako, Father God. Naway matapos po ito ng maluwalhati at dalangin ko, Lord God, ay may magrema sa bawat isa na makakapakinig na inahayag na yun. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, ang ating pong pagsasalihunin sa gabing ito ay hango sa Santiago chapter 1 to 3. Basahin ko po muna. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Pinabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga na nasa iba't ibang bansa. Pananampalataya at katarungan, verse 2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Verse 3, alam ninyo na lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Ngayon po, bibigyan diin ko lang po yung nakasaad sa aking mga chapter na ihahayag. Lahat po tayo ay may dinaranas na pagsubok sa buhay at mga tukso sa mundong ito. Alam po natin na napakaraming nangyayari sa bawat isa sa atin. Andiyan na ang problema sa pamilya, trabaho, negosyo, at marami pang iba't ibang tukso. Dito rin po tayo sa mga bagay-bagay na ito sa ibabaw ng mundo. Binibigyan diin ko po ang mga pagsubok ng aking pamilya. Kapag dumating po ang mga sakit sa aking pamilya, dito po nanglulumo tayo, lalo na sa bayarin sa hospital at gamot. Wala po tayong ibang gagawin ay tumawag sa Panginoon at manalangin upang humingi ng tulong. At mayroon din pong mas matindi. Kapag ang mahal mo sa buhay ay nasa ICU, na talaga pong kay Lord dyan tayo tatawag. Kaya ang isang tao na wala pang Lord sa buhay nila, humihingi sila ng tulong sa doktor. Pero po, pag may Lord na tayo sa buhay natin, ang isang tao humihingi ng tulong kay Lord, yun ay yung may tunay na pananampalataya. Ipapaubayan natin yan kay Lord para yung mga taong wala pang Lord sa buhay nila, hihingi sila ng tulong sa doktor at sasabihin nila sa doktor na gawin ang lahat para mabuhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang at magbabayad sila ng kahit magkano. Dito po nakikita natin na sa pera siya nananampalataya. Samantala po, pag kay Lord ka umasa, manalangin ka ng taimtim, dito po natin makikita na dalawang uri ang pagkatao. Di po ba
Pag kay Lord ka na at napagtagumpayan mo na ang mga pagsubok na pinagdaanan mo, magiging matatag na tayo. At bilang Kristiyano, anuman ang pagsubok na dumating sa atin, kay Lord lang tayo magtitiwala. At mapapagtagumpayan natin anuman ang dumating na sa buhay natin na mga problema. Pinaubaya natin kay Lord at masaya rin tayo kahit na mahirapan tayo. Ito yung masasabi natin, salamat Lord, nandito ka sa puso ko. Kaya sa kabila ng lahat, masaya tayo dahil nandoon yung pagtitiwala natin kay Lord. Sa pagsubok na pinagdadaanan, natin, tayo ay pinatatatag kasi kung wala tayong pagsubok na mararanasan sa buhay, di tayo matututong lumaban sa mga problemang dumadating sa ating buhay. Yan ang pagsubok kung dumadating ka sa depression, kaya pag may mga depression sa buhay, yun po ang nakakapanghina kasi nagiging mahina po tayong paglabanan ang mga problema. Kaya po, kailangan talaga po ay parati nating isipin na nandyan si Lord upang humingi tayo ng tulong at gabay sa mga nangyayari sa buhay natin. Kailangan natin maging matatag, kailangan natin magtiwala sa Kanya. Si Lord lang po talaga ang dapat nating asahan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. Sa kabila ng lahat po na mga nangyayari sa buhay natin, pagka dumarating po talaga ang pagsubok, nandoon yung ang isang tao nakakapag-isip ng hindi mabuti. Nandyan po yung nagpapatiwakal dahil hindi na nila kaya ang kanilang mga problema. Kaya po talagang dapat umasa lang tayo kay Lord. Dapat si Lord lang ang ating tawagin sa lahat ng kapighatian at pagsubok natin sa buhay. Nandyan siya. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, ay hindi natin mapapagtagumpayan ang lahat na mga pinagdadaan nating hirap sa buhay. So, sa pamamagitan po talaga ni Lord, pagka talaga tinawag natin siya, at siya ay ating pinuri at siya ang tunay nating pupurihin at maniniwala, magtitiwala tayo sa Kanya. Yun po ay tutugon talaga siya. Kasi po, sa buhay ko po, nung dumating ang mga pagsubok na nagkasakit po ang aking asawa, yun po, naging sandigan ko siya. Sa Kanya lang ako umasa. Kasi pag sa tao po tayo umasa, mabibigo tayo. Pag kay Lord po, talagang paninindigan natin na si Lord kasi ang nagbigay ng buhay natin. Talagang kung hindi pa niya kukunin ang isang tao na pinapanalangin natin, talagang makakasurvive po siya. Yan po ang nangyari sa buhay namin. So, thank you Lord at napakabuti mo, niligtas mo pa rin ang aking asawa nung time po na dumating ako sa mga pagsubok na talagang akala ko wala na po. Kasi talagang nandun po yung pag-aalala na natin na tatanungin natin ang sarili natin, Lord, mabubuhay pa ba siya? Totoo po yan na talaga po, pag kay Lord tayo umasa, talagang siya lang ang magbigay ng buhay natin. Siya lang po talaga ang ating
sandigan na pag kay Lord tayo umasa is magiging panatag ang ating kalooban. Kasi hindi po naman natin pwedeng asa ang buhay natin na buhayin tayo ng kapwa-tao or ng doktor kung wala tayong Lord sa buhay natin. Yun po, magiging masaya po tayo kapag ang isang pagsubok na pinagdaanan po natin ay talagang napagtagumpayan natin. Kasi yun naman po talaga ang ating mithiin sa buhay, ang maranasan natin ang kaluwalhatian ni Lord na yung tinawag natin siya ay talagang dininig tayo at higit sa lahat, talagang nandyan siya, laging gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa atin. So sa mga pagsubok po sa buhay talaga is, kung talagang mahina tayo at hindi tayo lubusang tatawag kay Lord, wala po, mag-iisip ka ng kung anong masamang gagawin. At yun nga po ang nangyayari, yung iba is gagawa ng hindi mabuti, magpapakibukal, or sasabihin nila, buti pa ako na lang ang namatay, Lord. Kaya po sa buhay natin, maging matatag tayong labanan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. Ano man pong uri ng pagsubok, lagi po talagang ipagkakatiwala natin lahat siyang kay Lord. Kasi siya lang ang ating dakilang tagapagligtas. Siya yan ang ating dakilang manggagamot sa lahat ng dinaranas natin na kapighatian at kapaitan na nangyayari sa ating buhay. Dito po is mag-aano po ako ng isang verse. Sabi nga po sa Hebreo 11 verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat maniwala may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yun po, totoo po talaga na Siya ang hanapin natin, hindi natin hahanapin ay ang kung sinong kapwa natin na kailangan tulungan tayo. Kasi sa lahat ng bagay po naman talaga, si Lord dapat talaga ang ating hanapin dahil siya naman talaga po ang may gawa ng lahat dito sa ibabaw ng mundo. Hindi po sa lahat, lalo na po pag ang pagsubok ay tungkol sa katulad niya na may sakit. Talagang kay Lord lang po tayo aasa na siya lang ang ating sandigan. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang nangyayari sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. So, yun lang po at ang conclusion po dito is totoo po talaga na totoong kailangan natin ng buong puso tayong maniwala at magtiwala sa Kanya dahil si Lord ay higit na makapangyarihan sa lahat. So, pag tayo po talaga ay naniwala sa Kanya, buong puso nating ipauubaya sa Kanya ang lahat ng mga kapighatian natin sa buhay, lahat ng pagsubok. Kasi kung ang pagtitiwala natin ay hindi tayo talagang totoong bukal sa puso natin, paano tayo didinggin ni Lord? Kaya po marami sa mga hindi pa po talaga masyadong mga unbeliever na masyadong dinidibdib nila ang problema, lalo na ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Hindi po sila nagtitiwala kay Lord. Kaya sa buhay po natin bilang Kristiyano, totoong magtiwala lang po tayo kay Lord sa lahat ng hirap sa buhay, lahat ng magpagsubok, ano man ang dumating na ulo sa buhay natin. Sa Kanya lang tayo tumawag at magtiwala tayo sa Kanya. Yun lang po, glory to God.
Thank you, Lord.